Magandang araw mga mag-aaral. Once again, this is Ma'am Nichelle. At sa araw na ito, tatalakayin natin ang Module 2 sa Edukasyon sa Pagpapakatao na subject. So, ang Module 2 ay may pamagat na mga inaasahang kakayahan, kilos at tungkulin ng nagdadalaga o nagbibinata. Ngayon, alamin natin kung ano ang mga layunin sa module na ito base sa NELC. So, tingnan natin. Pagkatapos mong pag-aralan ang module na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na ipaliliwanag ang kahulugan at kahalagahan ng paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan o kilos sa pagtitiwala sa sarili. Pangalawa, natutukoy mo ang mga iba't ibang paraan upang mapaghandaan ang mga inaasahang kakayahan o kilos na kung saan matutugunan ang inyong mga tungkulin bilang kabataan para sa paghahanda sa susunod na yugto ng buhay. At ang pangatlo ay nakabubuo ka ng isang talaan ng mga tungkulin bilang kabataan upang makagawa ng angkop na hakbang sa paglinang ng 5 inaasahang kakayahan o kilos. Bago natin tatalakayin ang ating aralin, susubukin muna natin ang inyong mga nalalaman. Ito ay tama o mali. Isulat sa sagutang papel or answer sheet ang iyong sagot na tips kung ito ay makatutulong sa pagpapaunlad ng sarili sa isang teenager. Kung ito ay kasalungat or opposite na hindi makatutulong, isulat ang M. The M there is mali. So, kung gumamit kayo ng Google Classroom, of course, hindi na kayo gagamit ng another answer sheet. Doon lang ninyo i-turn in ang sagot sa Google Classroom. Kung gumamit naman kayo ng Messenger, so sa Messenger kayo magta-type ng mga answers ninyo. Tatanungin niyo lang ang inyong guro kung paano ninyo isi-send sa kanila yung mga sagot ninyo. So, tingnan natin ang number 1. Natututong ipahayag ang pagtutol sa mga bagay na labag sa kabutihan. So, makatutulong ba kung natututo kang ipahayag ang pagtutol mo sa mga bagay na para sa iyo ay against the kabutihan? Halimbawa, inaanyayahan ka ng mga kaibigan mo na gagawin ang isang bagay nito, pero alam mong hindi mabuti ang resulta. So, marunong kang magpahayag, marunong kang magpaliwanag sa kanila na dapat hindi mo gawin yun kasi yun ay labag sa kabutihan. So, tama ba yan or mali? Ikaw na ang bahala. Pangalawa, marunong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang natanggap. Tama ba na magpasalamat ka sa Panginoon sa lahat ng mga blessings na natanggap mo sa buhay? Number 3, pipilitin mo ang iyong kaibigan na sa lahat ng pagkakataon ay sumunod sa gusto at paniniwala mo. So, tama ba na gawin mo yan, na wala kang respeto sa kanilang iba't ibang paniniwala? Gusto mo ikaw lang ang masunod. Tama ba yon or mali? Ika-4, ibabahagi mo ang mga impormasyon tungkol sa iyong kaibigan na ikapapahamak niya balang araw. In other words, you're giving them warning. If they will do this is not good for them. So, tama ba na ibahagi mo sa kanila na ang bagay na yan ay nakakasama or ikapapahamak nila sa in the future or balang araw? Next, number 5.
nauunawaan at natatanggap mo ang sarili ng ibang tao kung kilala at tanggap mo ang iyong sarili. So tama ba yan or mali? Nauunawaan at natatanggap mo ang sarili. Next, number 5. Sasabihin mo sa kaibigan mong lalaki na mahina siya kapag iiyak dahil sa labis na kalungkutan. Tama bang sabihin mo sa kaibigan mong lalaki na, uy kaibigan, mahina ka kapag iiyak. So huwag kang umiyak. Tama ba yan? Ang pag-iyak ay pag-express ng ating feelings. Kung galit tayo o nalulungkot tayo. So, ini-express ng isang tao kapag siya ay iiyak. Tama bang sabihin mong mahina ang isang tao kung siya ay iiyak? Next, number 7. Bilang isang nagdadalaga o nagbibinata, dapat hubugin ang tiwala sa sarili at ang kakayahan sa pagpasya. So, hubugin there is mold. Tama ba na dapat mong hubugin ang tiwala sa iyong sarili? I-improve mo, i-mold mo, at ang mga kakayahan mo sa pag-decide ng mga bagay-bagay. Tama ba or mali? Next, number 8. Ang pagkilala sa talento, hilig, kalakasan at kahinaan ay makatutulong sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao. Kung alam mo raw kung ano ang hilig mo, ang mga talent mo, makakatulong daw yun sa pagpapaunlad ng iyong pagkatao. Tama ba yan or mali? Next, number 9. Ang mga magulang o mga otoridad at mga eksperto ay hadlang sa iyong pagpapasya. Tama ba na ang mga magulang or mga otoridad o mga eksperto ay hadlang sa iyong pagpapasya? Dahil sila yung tinutukoy nating gabay, di ba? So kung may decision ka na hindi karapat dapat, tama ba na hahadlang ang mga otoridad o magulang o mga eksperto sa mga pagpapasya mo? Next, number 10. Ang mga kawang-gawa o pagtulong sa pamayanan ay para lang sa mga nakakatanda. Naku, tama ba na para lang yun sa mga nakakatanda? How about yung mga bata na nangangailangan ng tulong? Wala ba sila o hindi ba sila kasali? So ikaw na ang mag-isip kung tama ba o mali ang statement na yun. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang bahagi. So, I will read you the panuto. Tukuyin ang pagbabagong nagaganap sa bawat sitwasyon. Titik lang ang isulat sa sagutang papel or answer sheet. So once again, whatever kind of platform that you use, you are going to send there your answer. Ask your subject teacher if saan ninyo i-send ang mga sagot ninyo. So dito, makikita ninyo ang letters A, B, C, D, and E. So mga pagpipilian ito. So titingnan natin, tutukuyin natin ang mga pagbabagong nagaganap sa bawat sitwasyon. So, kung ang pagbabago ay nabilong ba siya sa pisikal na pagbabago, pangkaisipan, pandamdamin, moral, panlipunan. Pisikal is physically, like tumaas ka or or yung dibdib mo ay lumaki. Next, pangkaisipan there is like it talks about your mind, your decision, like yung mga pag-iisip mo. Pandamdamin is yung feelings mo na
na pinagalitan ka, so nahiya ka, ganyan, feelings. Next, panlipunan, it talks about, it's related sa mga friends, social, sa society. So, sa mga kalaro mo, so, it talks about socialization in your society, panlipunan. Let's say, social media, marami kang friends sa social media, or nagkikipaglaro ka sa mga classmates mo sa school. That's also pagbabagong sosyal or panlipunan. Next is moral. Moral, it talks about kung ano ang tama sa mata ng Diyos. So, at of course, tatalakay natin kung ano-ano ang mga ito. Una, of course, tatalakay natin kung ano-ano ang mga ito. So, kailangan mong makinig. Baka makakuha ka ng clue. Okay, number 1. Nahihiya na si Ana na makipaglaro ng habulan sa mga kabataang lalaki mula nang siya ay nasa paaralang sekundarya na. So, nahiya na si Ana na makipaglaro ng habulan sa mga kabataan. So, clue there is mga kabataang lalaki. So, mga kabataang lalaki meaning mag-aaral, mga kalaro niya noon. So, as what I've mentioned, yung social, yung sinabi ko a while ago, kung may mga kalaro ka, mag-aral, so, that's mga pagbabagong sosyal or pagbabagong panlipunan. Next, number 2. Unti-unti nang nababawasan ang pagiging malikot ni Manuel tuwing siya ay nakikipag-usap sa mga babae. So, meaning, marami. It talks about the socialization. So, pagbabagong sosyal or pagbabagong panlipunan. Next, number 3. Nagsisimba na ng maayos si Marie at hindi na naglalaro sa loob ng simbahan. O nagsisimba na siya ng maayos. So, number 3 there, if magsisimba ka, so, yan ay tama sa mata ng Diyos. Sa sinabi ko kanina na ang pagbabagong moral ay tumutukoy sa kung ano ang tama sa mata ng Diyos. Number 4, noong nasa paaralang elementarya pa si Jose, ay palagi siyang lumiliban sa klase. Ngayong nasa paaralang sekundarya na siya, naisip. So, may clue dyan, naisip. So, naisip naisip niyang mag-aral ng mabuti upang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. From the word naisip, so may pagbabagong pangkaisipan ang ginawa ni Jose. At number 5, nahihiya na si Fe kapag siya ay pinagagalitan ng kanyang ina, lalo na kung mayroon silang bisita sa kanilang bahay. So, nahihiya na si Fe. Nahihiya there is sa kanyang damdamin dahil pinagalitan siya. Hindi naman sinabing sa una, nahihiya si Ana, pero it talks about sa mga kalaro niya, marami. Pero dito, nahihiya si Fe dahil pinagalitan siya sa kanyang ina. So, nahihiya there is, sa kanyang damdamin, nagdamdam siya, nahihiya na siya. Noon, hindi pa siya nahihiya, pero ngayon, nagbago na ang kanyang damdamin. So, kayo nang bahala kung nakuha ninyo ang clue, so of course, you will get the right answer. Next, batay sa gawain, balikan. Sa itaas, nung kanina, ang isang kabataan na nagdadalaga o nagbibinata ay may maraming pagbabagong nagaganap sa sarili. Ito ang mga dahilan kung minsan
Nahiya siya dahil naninibago sa mga pangyayaring nagaganap sa sarili. Bunsod sa mga pagbabagong ito ay ang pagbabago ng mga kakayahan at pagkilos. Ating tuklasin kung ano ang inaasahan sa isang kabataan na katulad mo at ang mga tungkulin na kaakibat nito. Titingnan natin kung ano ang mga inaasahang kakayahan na iyon. So, aking uulitin sa Aralin 1. Uulitin sa Aralin 1 ang mga inaasahang kakayahan at kilos ng nagdadalaga at nagbibanata. Ngayon, tuklasin natin at suriin kung ano ang mga inaasahang kakayahan at kilos na ito. Panuto, ayusin ang mga letra sa loob ng kahon at isulat ang nabuong salita sa angkop na patlang. Lahat ng sagot ay isulat sa sagutang papel or answer sheet. So, sinabi ko na kanina, magtanong sa guro kung saan ninyo ipasa ang mga sagot ninyo. So, titingnan natin, makinig ng mabuti para malaman kung ano ang mga dapat ilagay dito. Una, ang teenager ay mag-aaral ng mabuti upang makapasa at makapagtapos ng kurso o magkakaroon ng magandang hanap buhay. Kung ikaw ay marunong makinig, alam mo kung ano ang ilagay sa mga patlang na yan. So, let's proceed to number 2. Nakikita niyo ba ang number 2 dito? May heart at ang isang babae. Number 2. Ang pag-unawa sa mga kalakasan at pagtanggap ng mga kahinaan ay daan upang mahalin at pahalagahan ang sarili. Dahil dito mas madali ang pagtanggap at pagpapahalaga sa iba. So, pahalagahan mo ang iyong sarili. Dahil kapag hindi mo pahalagahan at mahalin ang iyong sarili, paano ka naman magmahal ng ibang tao? So, dapat pahalagahan mo mabuti ang iyong sarili. Next, pangatlo, ang gusto ng isang teenager ay magkaroon ng mga kaibigan na mapagkakatiwalaan, kung kaya ipakikita niya natanggap niya ang isang tao bilang tunay na siya. So, kapag nakinig ka, makukuha mo kung ano ang dapat ilagay sa mga patlang. Dadako naman tayo sa ika-4 na bilang. Ang pamilya ang unang nagturo ng mga pagpapahalaga. Ang mga ito ay dapat paunlarin upang may gabay ka sa mabuting asal. Kung nakinig ka ng mabuti, makukuha mo ang hinahanap mo. Number 5. Lahat ng kabataan ay nagbabago. Kaya, huwag mahiya o maging insecure
Sa ano? Sa pagbabagong nangyayari. Ang kailangan ay mga ano? Mga tamang paraan upang mapamahalaan or upang ma-manage ang mga pagbabagong ito gaya ng ehersisyo, masustansyang pagkain, malinis na pangangatawan. So kahit hindi pupunta sa school, dapat maligo araw-araw. Okay, dadako naman tayo sa number 6. Ang pagtulong sa ano? Sa kapwa at pakikibahagi sa ano? Sa gawain or sa gawain ng paaralan o di kaya sa barangay ay makatutulong upang ano? Upang mapanagutan. Upang mapanagutan ng isang nagdadalaga o nagbibinata. Yun ang ika-6 na bilang. Pupunta naman tayo sa ika-7 bilang. Ang isang kabataan na kagaya mo ay kailangang masanay sa paggawa ng desisyon na tama at ano? Makabubuti sa sarili at sa iba. Kung nalilito, kailangang ano? Sumangguni sa mga nakakatanda o mas nakakaalam. Pwede kayong sumangguni sa inyong mga guro. Lalong-lalo na ngayon na walang face-to-face, pwede ninyo silang i-ask sa messenger. We are just a chat away. So, wag mahiya. Pero, pakatandaan, kailangang polite kapag magtanong sa guro. Greet first before asking anything. Be polite and respectful kahit sa chat lamang. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Kailangan ninyong sagutin ang mga tanong na ito. Una, pagkatapos mong mabuo ang pangungusap o mga pangungusap sa kahon, ano ang ideya o konsepto na ipinapahayag? So, kailangan ninyong basahin mabuti ang module para malaman ninyo kung ano ang konsepto na ipinapahayag sa mga pangungusap, sa 7 pangungusap na tinalakay natin ngayon. Batay sa mga larawan na nasa loob ng mga kahon, ano-ano ang mga inaasahang kakayahan o kilos sa isang katulad mo na nagdadalaga o nagbibinata. So ano-anong mga inaasahang kakayahan na natutunan mo sa mga pangungusap na yon, sa mga kahon, sa mga larawan sa kahon. Pwede mong sabihin mahalin ang sarili. So, ikaw na ang bahala. Magbigay lamang ng 2 halimbawa. And letter C, paano mo haharapin ang mga inasahang kakayahan o kilos bilang isang nagdadalaga o nagbibinata? Paano mo yan harapin? Tatalikuran mo ba yun? Or tanggapin mo ang mga pagbabago ng buong puso? Ikaw ang bahala. Ngayon, tatalakayin natin ang isang kwento ng Posporo by Arven Valencia. So, it's Father Mario sobre one night. So, hango yan sa kanyang ebanghelyo. Okay. Babasahin ko ang kwento
para naman malaman ninyo kung ano ang kung ano ang aral na makukuha natin sa kwento ng pusporo. Madilim at siksikan sila sa loob ng kaha ng pusporo. Ayaw masilawan ng araw ang bawat isa sa kanila. So kung i-imagine ninyo na kayo yung nasa loob ng kaha ng pusporo, of course wala talagang araw, ang dilim-dilim. Sa takot na kapahamakang mangyari sa kanila, hindi nila alam kung bakit kailangan nilang malagasan ng kasamahan dahil hindi na bumabalik ang kanilang kaibigang pusporo. So yan, hindi na bumabalik ang kanilang kaibigang pusporo. Kasi, 'di ba kapag ang tao ay gagamit ng pusporo, kukuha siya ng isang stick ng pusporo at hindi na yun ibabalik kasi nagamit na yun ng taong gumamit ng stick na yun eh. So, yung mga kasama niya sa loob ay natakot dahil hindi na bumabalik ang kanilang kaibigang pusporo. So, there, isang araw, may isang nagmamatapang na pusporo. Sabi niya, gusto kong malaman kung anong mayroon sa labas. Gusto kong ako ang mapulot. Wow! Ang tapang naman ng pusporong ito. Gusto niya na siya ang mabunot. Samantalang ang iba ayaw talaga. Kasi ano ang dahilan nila? Natatakot sila. So ayaw talaga nilang mabunot. Mabuti pa ang isang ito dahil gustong-gusto niyang mag-explore sa buhay. Gustong-gusto niya na siya ang mabunot. So, titingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Sabi ng isang kasamahan, "Wag! Nakakatakot sa labas. Nakakasilaw. Baka ano pang mangyari sa iyo sa labas? Dito ka na lang. Sama-sama tayong ligtas." Wow! Dito ka na lang daw, huwag kang lumabas dahil may virus sa labas. Let's proceed. Ngunit hindi nakinig ang desididong pusporo na gustong mabunot. Hindi, kung ayaw ninyo, ako na lang sana ang mabunot. Gusto kong makita kung ano pa ang mayroon sa labas. Maaari rin namang may magagandang bagay doon. O see? Sana ganito rin tayo, no? Kung ang dilim-dilim man ng ating paligid, like kung marami man tayong problema sa buhay, dapat positive tayo kagaya ng pusporo. Dapat may positive mind tayo na sasabihin na maaari rin namang may magandang bagay doon. Hindi tayo pwedeng negative na lang, negative. So, kailangan natin magkaroon ng positibong pananaw sa buhay. So, hindi nagtagal ay muling nabukas ang kaha. Sumilip ang nakakasilaw na liwanag sa madilim na loob ng kahon. At nabunot ang pusporo na desididong malaman kung ano pa ang nasa labas ng kaha. Gaya ng inaasahan ng mga naiwang pusporo, hindi na bumalik ang kaibigan nila. Sabi ng isa, "Sabi ko sa inyo mas ligtas tayo dito. Hindi na siya bumalik." Makailang sandali lang, nagbukas na naman ang kaha at bumunot ng pusporo. Sa pagkakataong iyo'y nabunot si pusporong ayaw magpabunot. Takot na takot at nanlalamig siya. At tuluyan na nga siyang nakawala sa madilim na kahang iyon. Nangangatog habang hawak siya at isang nag-aalab na apoy ang sa ulo niya'y nagningas. So, may apoy na nakita niya sa kanyang ulo. Siya ay tuwang-tuwa dahil sa nakita niya. See, from the dark corner inside the matchbox,
takot na natakot siya doon, pero ngayon siya ay tuwang-tuwa dahil sa nakita niya. So nakita niya ang liwanag ng kanyang buhay. So titingnan natin kung ano ang susunod na mangyari. Doon niya nasabi sa kanyang sarili na napakasaya sa pakiramdam na ako pala ay isang liwanag, na ang silbi ko ay nagbibigay tanglaw sa madilim na panulukan. Nare-realize niya ang purpose niya sa kanyang buhay, na isa siyang liwanag sa madilim na sulok ng mundo. So, sana kagaya din tayo ng pusporo, no? Na alamin natin dapat kung ano ba talaga ang purpose natin sa ating buhay. So wag dapat nating sabihin, ganito lang ako, ganyan na ako, ganito, ganyan. Wag dapat nating explore ang ating buhay at dapat nating i-discover kung ano pa ang kaya nating magawa na karapat-dapat. Katulad yan ng takot na pusporo, pero ngayon siya na ay nagiging masayang-masaya. At nagagamit siya, inilawan niya ang isang kandila at lalo siyang napamalas sa kagandahang kanyang nakita. So from takot na takot ay masaya na siya dahil nakapagbibigay liwanag siya sa isang bagay. Maaliwalas dahil sa liwanag. So, yung feeling niya ngayon ay maaliwalas niya dahil sa liwanag na nakita niya. Hindi kagaya noon na madilim lang ang kanyang paligid. So, ang kwento ng pusporo ay parang kwento din ng buhay ng tao. Minsan, takot tayo na sumubok na makilala natin ang ating sarili. Dahil ang sa alam lang natin ang ating limitasyon. So, as I've mentioned a while ago, dapat hindi natin sabihin na ganito lang ako, ito lang ang makakaya ko. No, kailangan i-discover natin kung ano pa ang makakaya natin gawin as long as yan ay karapat-dapat sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Lalong-lalo na sa mata ng Diyos. Ngunit, gaya ng kwento ng pusporo, may kanya-kanya tayong liwanag na nais magningas sa puso natin. Ngunit, paimbabawan tayo ng takot at duda dahil wala tayong tiwala sa ating sarili. Parang tao na may mababang tiwala sa sarili, takot na diskubrehin ang mayroon pa sa atin dahil ang tanging alam lang natin ay hanggang doon na lamang ang ating makakaya. Kaya nananatili sa ganoong estado ang ating paniniwala sa buhay. So, dito, kailangan talaga natin na meron tayong tiwala sa ating sarili. Ang resulta, hindi marunong makihalubilo, mahiyain, matatakutin at higit sa lahat sarado ang buhay sa ibang tao. Kung wala kang tiwala sa iyong sarili, kung iisipin mo lang na yan lang ang limit mo, dyan ka na lang, yan lang ang makakaya mo, ang resulta doon, hindi ka marunong makihalubilo. So, mahiyain ka, matatakutin. So, hindi matatakutin at higit sa lahat, sarado na ang buhay sa ibang tao. So, ayaw mong makipaghalubilo sa ibang tao. Dapat hindi natin gagawin yan. Kasi magiging malungkot ang ating buhay. So,
Ngunit kung gaya tayo ng desididong puspuro na malaman kung ano pa ang mayroon sa labas, masasabi natin sa ating sarili na hindi lang pala sa apat na kanto kaha umiikot ang buhay natin. So, kailangan nating magmatsyag. Kailangan nating magkaroon ng tiwala sa sarili. Dahil marami pang oportunidad ang naghihintay sa atin. Walang masama kung ating susubukan. Yan ang dapat nating tandaan. Ang kahinaan ng tao ay nababalutan ng takot at pagkamuhi. So, yan yung kahinaan ng tao. Ngunit kung ating babaguhin ang pananaw sa buhay, magiging maaliwalas at punong-puno ng positibong pananaw ang ating sarili. Gaya na lang ng isang nagniningas na puspuro. Kailangan nating baguhin ang ating pananaw sa buhay. Kailangan nating tingnan kung ano ang mga kakayahan natin, hindi yung nagmumukmuk lang tayo at wala tayong pag-asa. Kailangang handa tayo sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagbabagong nangyari sa ating buhay. Mahalagang maunawaan ang mga inaasahang kakayahan o kilos upang may gabay ka. Alam mo ba yung gabay? Hindi ka nawawala. May motibasyon na gawin ang mga ito. So, may motivation ka. So, kailangan mong maunawaan ang mga inaasahang kakayahan at kilos na yun. Yung nasa 7 boxes na pictures na tinalakay natin a while ago. Kailangan mo yung maunawaang mabuti. Dahil kapag maunawaan mo yun, malinang mo ang kakayahang iakma ang sarili sa mga bagong sitwasyon. Napag-aralan natin na kailangang buong-buo ang iyong tiwala sa sarili at sa iyong mga kakayahan. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng positibong pagtingin sa iyong mga kakayahan. So, hindi dapat maging negative, dapat may positibong pagtingin sa iyong mga kakayahan. Ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng positibong pagtingin sa iyong mga kakayahan sa buhay. Sa pamamagitan ng positibong pag-iisip, mapatataas mo ang iyong tiwala sa sarili at magkakaroon ka ng positibong pananaw at damdamin tungkol sa iyong sarili. Dapat tandaan mo yon. Isipin mo ang iyong mga kakayahan para sa iyong sarili. Huwag palaging umaasa sa opinyon ng ibang tao, lalo na ang pagtataya sa iyong mga kabiguan at tagumpay. Kung bigo ka ngayon, huwag mong isipin ang sasabihin ng ibang tao na nabigo ka. Kailangang bumangon ka at ipagpatuloy ang buhay. Kailangan mong isipin na may bukas pa. Kailangan mong isipin kung nabigo ka man ngayon, may natutunan ka. Mahalagang maunawaan ang mga inaasahang kakayahan o kilos upang may gabay ka, as I've mentioned, may motibasyon na gawin ang mga ito at malinang ang kakayahang iakma ang sarili sa mga bagong sitwasyon. Ayon kay Hayford Hurst, isang educator and expert on human development, may 8 inaasahang kakayahan at kilos na dapat malinang ng isang nagdadalaga o nagbibinata. Una, pagtamo ng bago at ganap na pagkikipag-ugnayan or more mature relations sa mga kasing edad. So, next, pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki. Pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. Next, number 4, pagtamo at pagtanggap ng mapanagutang asal sa pagkikipagkapwa. Desiring and achieving socially responsible behavior. So, paano mo gagawin yun?
Isiping mabuti ang gagawin o isasalita kung hindi ka ba nakakasakit ng damdamin ng iba. Next, huwag masyadong isipin ang paninira ng iba. Naku, huwag mong pansinin para hindi ka ma-stress. Next, tumulong ng hindi naghihintay ng kapalit. Kapag ginawa mo ito, grabe, masasabi mo na hindi ka masasaktan. Kasi hindi ka naghihintay ng kapalit. Kung totoong tumulong ka ng isang tao at walang kapalit, magiging masaya ka. Halimbawa, binigyan mo ang iyong kaibigan ng cellphone dahil wala siyang cellphone sa pandemic na ito. Sa pagbigay mo, nag-expect ka na bibigyan ka rin niya ng sagot. Pero ang pagbigay ng sagot ay cheating. So, hindi niya ginawa yun. Kaya, nagalit ka. Kasi, yung pagtulong mo sa kanya, hindi bukas sa iyong loob. Naghihintay ka ng kapalit. Dapat kapag tumulong ka, buong puso mo yung gagawin para hindi ka magalit or para hindi ka masaktan. Next, laging isipin na nagkakaalam ang Diyos sa lahat ng mga ginagawa mo. So, kahit walang taong nakatingin sa iyo, isipin mo na may makapangyarihang nilalang, may makapangyarihang hari ang nakatingin sa iyo. Kahit hindi mo siya nakikita physically, pero nakikita niya tayo. So, kahit wala ang ina mo, wala ang guro mo, wala si kuya, ate, kailangan mo talagang isipin palagi na God knows everything. Kung anong website ang inopen mo dyan, kung anong ginagawa mo dyan, kahit nagtago ka pa inside the cabinet, alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos. So, kailangan mong isipin na alam niya ang lahat ng mga ginagawa mo. Para naman, lahat ng gagawin mo ay karapat-dapat. Lahat ng gagawin mo ay tama. Para naman makaiwas sa mga maling desisyon sa buhay. Next, pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. So like chess, di ba? Kailangan mo talagang isipin kung ano ang move mo sa chess. Kasi pag mag-move ka na, hindi na yun maibabalik. Pag mag-move ka na, pwedeng checkmate ka or pwedeng hindi. So, kailangan mo talagang magkaroon ng maingat na desisyon sa mga step or sa mga ginagawa mo sa buhay. Next, paghahanda para sa paghahanap buhay. Kailangan mong paghandaan ang iyong sarili. Kailangan may goal ka sa iyong buhay. Dapat 10 years from now, dapat ganito ako. Dapat ganyan ako. Hindi yung, nako, matatapos ba ako sa pag-aaral na may virus, wala pang vaccine? Ano kayang mangyayari sa akin? Huwag ganyan. Dapat may goal ka sa buhay. Positibo ang pananaw mo sa iyong buhay para maging prepare ka for your future. Next, paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya. Hindi ibig sabihin na sa edad mong ngayon ay pwede ka nang mag-asawa o magpapamilya. Naku, ang bata-bata nyo pa. Marami ka pang dapat na gagawin sa buhay. Ang ibig sabihin sa ikapitong bilang ay paghahanda, meaning you are going to prepare para sa pag-aasawa at pagpapamilya. Anong gagawin mo para mahanda ka? Kailangan mag-aral ka ng mabuti para magkaroon ka ng hanap buhay in the future, ng stable job in the future for your family. Next, pagkakaroon ng mga pagpapahalaga or values na gabay sa mabuting asal. Pagpapahalaga values ay ang pamantayan kung ang isang kilos ay tama o mali. Karamihan sa inyo nag-chat sa teacher, walang greetings, ay hindi tama yun. Kailangang mag-greet muna kayo bago ninyo i-ask yung teacher ninyo. Dapat alam ninyo kung ano ang tama o mali. So, ano ba yung mga pagpapahalaga na dapat nating alamin?
banal na pagpapahalaga or holy values. Spiritual na pagpapahalaga, spiritual values, pandamdam na pagpapahalaga, sensory values, pambuhay na pagpapahalaga, vital values. Banal na pagpapahalaga talks about how we're going to prepare our life para so we will be ready to face God in the future. Spiritual na pagpapahalaga is palagahan natin ang lahat ng ating ginagawa, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa nakararami. Next, pandamdam na pagpapahalaga, sensory values. Palagahan natin ang mga bagay na gusto natin sa buhay, katulad ng mga rangya o luho natin. Pambuhay na pagpapahalaga is vital values. Yung pagpapahalaga sa mga bagay na nakakabuti sa atin, katulad ng kapag pagod na tayo, dapat magpahinga tayo para maging mabuti ang pakiramdam natin. So, sa pambuhay na pagpapahalaga ay pahalagahan natin ang mga bagay na nagbibigay kaayusan at mabuting kalagayan ng ating buhay. So, yan yung mga pagpapahalagang dapat nating tandaan. So, classwork time, isa-isip natin ito. Pagnilayan mo at buong pusong sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang mga inaasahang kakayahan o kilos ay dapat pwede mong sabihing maunawaan sa isang nagdadalaga o nagbibinata na katulad mo. Pero depende sa iyo kung paano mo yan sagutin, as long as it connects to the question. Number 2, ang pagtataglay ng mga kakayahan o kilos na ito ay mahalaga upang pwede mong sabihin may gabay ka, may motibasyon na gawin ang mga ito at malinang ang kakayahang iakma ang sarili sa mga bagong sitwasyon. Next, number 3, ang tiwala sa sarili ay makamit mo kung pwede mong sabihin ikaw ay may positibong pagtingin sa iyong mga kakayahan. Number 4, ang mahalagang natutunan mo sa kwento ng Posporo ay dapat desidido nating alamin kung ano pa ang makakaya natin dahil hindi lang pala sa 4 na kanto kaha umiikot ang buhay natin. Dahil marami pang oportunidad ang naghihintay sa atin at walang masama kung ating susubukan. Those are just examples. So, ikaw nang bahala kung paano mo sagutin ang mga tanong na yun. Isagawa. Tukuyin sa sarili kung saan ang itinuturing mong mababa ang tingin mo sa iyong sarili. Halimbawa, hindi sapat ang iyong lakas ng loob na lumapit sa mga kamag-aral upang makipagkaibigan. So that's mababa ang tingin mo sa sarili in that aspect. Mag-isip ka ng positibong pakikipag-usap sa sarili or self-talk. Kausapin mo sarili mo o mga bagay na sasabihin mo sa iyong sarili upang malampasan o unti-unting mawala ang mga nararamdaman mong mababang pagtingin sa iyong sarili. So let's say for example, ganyan ang tingin mo sa iyong sarili na hindi sapat ang iyong lakas. Kausapin mo ang sarili mo kung ano ang dapat mong gawin para malampasan mo ang mga mababang pagtingin sa iyong sarili. So, gawin mo yan. Halimbawa, ganito. Isulat ang mga positibong pakikipag-usap sa sarili sa makulay na papel o post-it notes at ipaskil ang mga ito sa salamin o dingding na madali mong makita. Maaari ring gawin itong screensaver sa iyong computer, iPad o tablet. So, as what I've mentioned earlier, taningon mo ang iyong guro kung paano mo yan papasa sa kanila. So, this is an example. Halimbawa, mula sa probinsya, lumipat si Nika sa bagong paaralan sa lungsod. Mataas ang mga marka niya noong elementarya at aktibo siya sa mga organisasyon sa paaralan. Ngunit,
pakiramdam niya ay hindi siya tanggap ng kanyang mga kaklase. Hindi kasi siya masyadong mahusay magsalita ng Tagalog at madalas na pinagtatawanan ng mga kamag-aral. Mga positibong pakikipag-usap sa sarili or self-talk. So itong gagawin ninyo. Gumawa kayo ng situation na ganito at gagawa kayo ng positibong pakikipag-usap sa sarili or self-talk na ganito. Kaya ko yan. Kaya kong harapin ang hamon ng hindi pagtanggap ng iba. See? Never mind them. As long as you did not hurt them. Hindi ko na lang sila iintindihin. Kailangang pahahalagahan ko ang aking sarili. So, ganyan ang gagawin ninyo at once again, tanungin niyo ang inyong guro kung paano ninyo yan ipapasa sa kanila. Next, kopyahin ang graphic organizer sa ibaba sa sagutang papel. Lagyan ng angkop na sagot ang kahon sa kanan at sagutin ang tanong sa ibaba. Ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos or developmental task sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata ay nakatutulong sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili or paghahanda sa susunod na yugto or stage ng buhay, like paghahanda at sa paghahanap buhay at paghahanda sa pag-aasawa or pagpapamilya at pagiging mabuting tao. Kayo nang bahala. Bakit mahalaga ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos or developmental task sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata? So, kayo na ang gumawa ng sagot dyan. Pupunta naman tayo sa aralin 2, tungkulin ng nagdadalaga o nagbibinata. Ating balikan. Ano-ano ang mga inaasahang kakayahan o kilos ng isang nagdadalaga o nagbibinata? Bakit mahalaga na linangin at paunlarin ang mga ito? Narito ang mga inaasahang kakayahan at kilos ng isang nagdadalaga o nagbibinata. Kung natalakay natin ito kanina, ang mga inaasahang kakayahan at kilos, pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan or more mature relations sa mga kasing edad. Pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki. Number 3, pagtanggap ng mga pagbabago sa katawan at paglalapat ng tamang pamamahala sa mga ito. 4, pagtamo at pagtanggap ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa, desiring and achieving socially responsible behavior. Number 5, pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. Number 6, paghahanda para sa paghahanap buhay. And number 7, paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya. Yun yung mga inaasahang kakayahan o kilos ng isang nagdadalaga o nagbibinata. Ngayon, ating tuklasin at suriin. Balikan natin ang mga larawan sa Gawain 1, Aralin 1. Anong mga inaasahang kakayahan o kilos ang ipinapakita sa bawat larawan? Paano mo ito matutugunan? Ano ang kampanin mo? So, balikan mo ang mga larawang iyon at isulat mo kung anong mga inaasahang kakayahan o kilos ang ipinapakita sa bawat larawan. Pagkatapos, paano mo yan gagawin? Pupunta naman tayo sa Gawain 2. Panuto. Isulat sa sagutang papel or answer sheet ang angkop na sagot sa bawat kolong. So, gagawin ninyo ito. Ipapaliwanag ko lang. Example dito, larawan number 1. So, sa larawan number 1, as what you can see sa larawan number 1, so larawan number 1 ay naghahanda siya para sa nag-aaral siyang mabuti para ibabase ninyo ang inyong sagot sa bawat larawan. So,
binigyan na kayo ng halimbawa sa paghahanda para sa kinabukasan. So, mag-aral ng mabuti. Sa larawan number 1, yung may mga dalawang batang nag-aaral sa larawan na yun. So, ilagay ninyo dito ano ang inaasahang kakayahan o kilos na dapat maunawaan at magampanan. So, lagay ninyo dito halimbawa, paghahanda para sa kinabukasan. Next, sa column na ito, sasagutin ninyo ito, ano ang iyong nararapat na gawin o paano mo magagampanan ang mga ito. So, ang halimbawa dito, mag-aral ng mabuti, gawin ang mga proyekto at naisin na magkaroon ng mataas na marka. So, dito sa number 2, babalik kayo sa larawan number 2 at isulat ninyo ang inyong sagot sa tanong na ito. Ano ang inaasahang kakayahan o kilos na dapat maunawaan at magampanan sa larawan number 2. So, sa larawan number 3, ganun pa rin. Punta kayo sa larawan number 3. Next, punta kayo sa larawan number 4, 5, 6, 7. At sagutin ninyo ang tanong na ito, ilagay sa bawat column. Next, ano ang iyong nararapat na gawin o paano mo magagampanan ang mga ito sa larawan number 2? So, isulat. Kagaya ng sa larawan number 1. So, nag-base ang sagot dito ay based sa larawan na nakikita natin sa number 1. So, dito sa column na ito, ang sagot mo naman sa question na ito ay nag-base sa larawan number 2. Then, sa column na ito, nag-base sa larawan number 3, ito, 4, 5, 6, 7. Next, mga tungkulin ng isang nagdadalaga o nagbibinata. Number 1, tungkulin sa sarili. Next, tungkulin bilang anak, tungkulin bilang kapatid. So, number 4, tungkulin bilang mag-aaral. Next, tungkulin bilang consumer ng media. Tungkulin sa pamayanan, tungkulin sa kalikasan, tungkulin bilang mananampalataya. Palaging isipin lahat ng gagawin na ang Panginoon ay nakatingin. So, further discussion, ang tungkulin sa sarili. Mahirap isalin sa ibang tao ang responsibilidad kung hindi ito nasimulang ilapat sa sarili. Kailangang magtiwala sa sarili, paunlarin ang talento at kakayahan, at gamitin sa wastong paraan. Gamitin sa makabuluhang paraan ang mga hilig. Tungkulin mo yan na alamin kung ano ang dapat gawin dahil para lang yan sa iyong sarili. Next, ang tungkulin bilang anak. Mayroon ka ng sapat na edad upang makibahagi sa iyong pamilya at sa tahanan. Tungkulin mong mahalin, igalang at pagkatiwalaan ang iyong mga magulang. Igalang mo ang mga magulang mo kahit nasaktan ka man or hindi mo man nagustuhan ang ginawa nila, still they are your parents, you are going to respect them. Igalang mo sila. Kapag naman makita mo na hindi karapat-dapat ang ginawa nila, huwag mong gayahin kasi alam mo na mali ang ginawa. It's just that you are going to respect them. Next, ang tungkulin bilang kapatid. Ang mabuting pagkikitungo sa iyong mga kapatid ay makatutulong upang matuto kang makitungo ng maayos sa iyong kapwa. Intindihin mo kung ano ang kahinaan niya at tutulungan mo kung kung humihingi siya ng tulong sa iyo. Hindi yung sasabihin mo na gawin mo yan, isa yan hindi yan akin. No, kailangan ninyong magtulungan. Next, number 4. Ang tungkulin bilang mag-aaral. Tumingin ka sa malayong hinaharap pero gawin mo ang lahat ng iyong makakaya ngayon. Mag-aral ng mabuti at sikapin na magkaroon ng mataas na marka at panghandaan ang kinabukasan. Tungkulin mo bilang mag-aaral na magtanong sa iyong guro. As long as the question that you will ask them is not the same question you've asked before. Next, tungkulin
bilang consumer ng media? Kaya mo bang gamitin ito ng may pananagutan ang media? Lalo na sa mga social media gaya ng Facebook, Instagram at iba pa. Gamitin ang mapanuring pag-iisip, critical thinking sa paggamit ng media. Lalo na ngayon na laganap ang fake news sa social media. Pag sinabing i-click ang link na ito, huwag basta-bastang mag-click dahil hindi mo alam kung ano ang link na yan. So kapag na accidentally click mo at pagtingin mo, naku, hindi ito nakakabuti sa akin, i-close agad. Dapat alam mo kung ano ang ginagawa mo sa social media. Next, number 6, tungkulin sa aking pamayanan. Ang isang kasapi ng pamayanan ay malugod na tumutugon sa kanyang mga tungkulin para sa kapakanan nito. Magkikibahagi at makikipag-ugnayan sa inyong barangay. So next, ang tungkulin sa kalikasan. Malagang ilapat sa buhay ang anumang natutuhan sa paaralan o di kaya sa media, lalo na sa sensya gaya ng pagtitipid ng kuryente, pag-aalaga ng kalikasan upang maiwasan ang polusyon at kung anuman na makasisira nito. Pagtitipid ng kuryente, kapag araw naman, pwede mong gamitin ang natural light from the sun. Mag-answer ka ng module mo outside your house. So, that's pagtitipid ng kuryente. O, alagaan mo ang kalikasan. Kung may basura dyan, huwag mong itapon sa kalsada. Itapon mo sa tamang basurahan. Next, number 8. Tungkulin bilang mananampalataya. Prayer can move mountains. Isip na mahal tayo ng Diyos, ang panalangin ay para sa papuri, pasasalamat at pinakamahalaga ay ang pag-aalay sa Kanya ng lahat ng ating mga gawain. Magtiwala, naggagabayan ka palagi ng Diyos. So, as what I've mentioned, lahat ng ginagawa natin ay alam ng Diyos. So, ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng inyong ginagawa. Kailangan nating ipagkatiwala sa Kanya lahat ng ating ginagawa. At ialay natin sa Kanya lahat ng ating mga gawain para naman magabayan tayo. Kasi, pag gumawa tayo ng isang bagay at sinabi natin, para sa Diyos ito, nakatingin ang Diyos sa akin. So, of course, makokonsensya kang gumawa ng mali. So, prayer can move mountains. Tungkulin mo bilang isang tao na mananampalataya. Palaging tandaan na kung may inaasahang kakayahan o kilos, mayroon din itong kaakibat na gawain o mga responsibilidad na dapat gampanan. Ang mga inaasahang kakayahan o kilos ay magiging makabuluhan lang kung ito ay lilinangin o pauunlarin. Ang magampanan o ang paggawa ng mga tungkulin ay paraan upang mapaunlad mo ang iyong sariling kakayahan. So ngayon, atin namang isaisip ang mga katanungang ito. Nauunawaan mo ba o nauunawaan mo na ba kung ano ang mga inaasahang kakayahan o kilos? So, nauunawaan mo na ba yun? Sagutin mo yan ng buong puso. Napagtanto mo ba kung paano mo ito maisa sa kilos o magagampanan? Napag-iisipan mo ba na ang mga inaasahang kakayahan o kilos ay nagpapakita ng iba't ibang tungkulin o responsibilidad? Pakisagot ng buong puso at i-chat si teacher kung saan ito ipapasa. Punta naman tayo sa gawain 3. Sa bawat item, lagyan ng check ang column
kung nagagawa mo ang isinasaad sa bawat tungkulin at X ang katabing column kung hindi. Maging tapat sa mga sagot upang tunay na mataya ang kakayahan sa pagtupad ng mga tungkulin. So, heto ang mga tungkulin at heto yung column kung saan ninyo ilagay ang check at dito ang X. So, pagliligpit ng higaan, pagkagising. Nagawa mo ba yun? Check or X. 2. Pagpapaalam sa magulang o kasambahay sa pupuntahang mga lakad. So, did you ask permission? Baka naman pasok ka lang sa inyong bahay na walang paalam sa parents mo or sa mga katulong ninyo. Kahit katulong lang sila, abay magpaalam ka para ikaw ay polite o may respeto sa kanila all the time. Next, pag-iwas na makasagutan ang kapatid. Kung may hindi pagkakaintindihan, umiwas ka ba na hindi kayo magkasagutan? So, check ba yan or X? Pagsasauli ng hiniram na gamit sa paaralan. Halimbawa, aklat. Alam niyo ba, pag hindi niyo yan isauli yung mga gamit na hindi sa inyo, that's considered as stealing. So, dapat isauli yan. Kapag nakalimutan, say sorry sa owner na nakalimutan mo yun. Next, number 5. Pagtatapon ng basura sa tamang lugar or X. Check or X. Number 6. Pagsisimba tuwing araw ng linggo o araw ng pagsamba. Nagsisimba ka ba sa pandemic na ito? O hindi? Pwede ka namang mag-online streaming. So, pandemic is not an excuse. Pag-isip bago sumabay sa uso. See? Ginawa mo ba yan? Kapag ang uso ngayon ay para sa'yo mali, para sa'yo nakakasama, para sa'yo ang sagwa-sagwa tingnan, para sa'yo hindi mabuti sa mata ng Diyos, nakikiuso ka ba? Check or X? You are going to think about it. Number 8. Magiging pinuno sa mga kaibigan na magkaroon ng programa para sa kalikasan. So, nagiging pinuno ka ba? Ginawa mo na ba yun na? Naku friends, gagawin natin ito kasi para to sa ating kalikasan. Naku friends, maninigarilyo tayo kasi para to sa ating kalusugan. Aba, itong number 8, nagawa niyo na ba? Check or X? Pagtulog ng maaga, mga ML ninyo, natulog ba kayo ng maaga? Yung mga module ninyo, natulog ba kayo ng maaga? Check or X? Pagsunod sa payo ng mga magulang. Check or X? Pagpaparaya sa kapatid kung kinakailangan. Yan, be humble. Humble ka ba sa kapatid mo kung kinakailangan? Check or X? Pagpasok sa paraan sa takdang oras, of course, wala tayong pasok ngayon physically. So, pagpasa ng mga sa takdang oras, check or X? Nakapasa ba kayo sa mga module, sa mga sagot ninyo sa module sa takdang oras, check or X? So, kailangan ninyong isipin kung ano ang dapat ilagay dyan. Pagsunod sa utos at aral ng Diyos. Alam niyo ba kung ano-anong mga utos na sinabi ng Diyos? Check or X? Pinag-iisipan muna ang bibilhing produkto. Pinag-iisipan niyo ba na, nako, hindi ko to gagamitin, hindi ko na lang ito bibilhin. Check or X? Pagbabahagi ng kaalamang natutuhan mula sa paaralan tungkol sa kalikasan. So, did you share what you've learned from school about taking care of our environment? Did you share it to someone? Check or X?
Pag-uwi ng tama sa oras, check or X. Pagtulong sa mga gawaing bahay, check or X. Pakikinig sa payo ng nakatatandang kapatid, check or X. Pagpasok sa paaralan araw-araw, check or X. You imagine number 20 last year, not this year. Pagkikilahok sa programa ng barangay, check or X. Pagtulong sa kapwang nangangailangan, check or X. Or tinulungan niyo lang yung mga friends ninyo. Paggamit ng mga teknolohiya, halimbawa internet na may disiplina. Hindi yung 2 AM na lang, still online pa rin kayo dahil sa mga online games na yan. Check or X. Naku, kapag X dyan, please ask guidance from God na ma-manage ninyo ang time ninyo dahil nakakasama yan sa inyong kalusugan. So, kailangang may disiplina in using the internet. Paggamit muli or reuse ng mga plastic bag. Kung ang yaman-yaman mo hindi mo na ni-recycle ng mga plastic bag na yan, tama ba yan? So, paggamit muli or recycling plastic bag, reusing it, check or X. Pagtanggap sa sariling kahinaan. Tinanggap nyo ba na mahina kayo sa aspetong ito at gumawa ng solusyon para malampasan? Check or X. Pagsagot ng may paggalang sa mga nakakatanda, halimbawa magulang o guro kapag tinatanong. Nako, or diretso lang kayong nag-chat sa mga teachers din. Ma'am, anong gagawin natin? Ma'am, ganito ba? Walang greetings. Naku naman, be polite. Be respectful. Pagsagot ng may paggalang sa mga nakakatanda, hindi yung yes. No, it should be yes, ma'am. Yes, ma. Yes, pa. Yes, ate. Yes, kuya. Yes, Mr. You. Like that. Not just yes. So, kailangan may paggalang. Next, pagpapaalam sa kapatid bago gamitin ang kanilang gamit, check or X. Pagpapasa ng mga proyekto sa takdang araw, check or X. Paghihiwalay ng basura sa tahanan, ginawa niyo ba yun? Like, biodegradable and non-biodegradable. So, hinihiwalay niyo ba yan sa inyong mga tahanan, check or X. Pag-iwas sa pagmumura at pagsasalita ng mga malalaswang salita, ito, naku. Grabe ito. Iniiwasan niyo ba ng magmura? Baka sinabi ninyong, ma'am, that's normal in our place. Kahit normal pa yan, kahit lahat pa ng tao ang nagsalita niyan. Pero alam naman natin na, pero kung alam mo na hindi yan nakakabuti, abay, wag mong gawin or wag mong sabihin yun. Pag-iwas sa pagmumura at pagsasalita ng malalaswang salita. Please, students, I hope pag X ang inilagay niyo dito, I hope na magbago na kayo. I hope you will do your best na i-change ang ugaling yan. Please. Next, 31. Pagtingin hindi sa tatak or brand ng isang produkto kundi sa kalidad nito. Check or X. Pagtitipid sa paggamit ng kuryente. Check or X. Pagiging malinis sa katawan. Naliligo ka ba araw-araw? Check or X. Pagkonsulta sa mga magulang bago magsagawa sa pagpapasya at kilos. Check or X. Hindi yung, ganito ng decision ko. I will not tell my mom or my dad or my aunt, lola. I will do this on my own. No. If it's X, I hope baguhin niyo na yan. Pagkikisa sa kumpanya para sa isang proyekto na kasama ang iyong pamilya. Na-experience niyo ba yan? Check or X. Ngayon, bilangin ang check at tingnan ang iyong nakuhang score at alamin kung nasa anong antas ka sa pagtupad ng iyong mga tungkulin. At titingnan kung anong antas ang score mo.
So ito ang score, 30 to 40, antas ng pagtupad ng tungkulin. Napakahusay ng pagtupad ng mga tungkulin. Congratulations! 20 to 29, mahusay ang pagtupad ng mga tungkulin. So hindi napakahusay, mahusay lamang. 10 to 19, hindi mahusay ang pagtupad ng mga tungkulin. 0 to 9, kailangang matutuhan ang mga paraan sa pagtupad ng mga tungkulin. Next, sagutin ninyo ang mga ito. Naging madali ba ang iyong pagsagot sa checklist? Natutupad mo ba ang iyong mga tungkulin bilang nagdadalaga o nagbibinata? Natutupad mo ba yung mga tungkulin na yun? Kung hindi, bakit? Kung oo at bakit? Ano ang mahalagang aral na iyong nakuha mula sa gawain? The very important lesson you learned from that activity. Isulat yan. Next, tayahin. Ihayag ang pinakamahalagang kaalamang natutunan mo sa aralin at kung paano mo isasabuhay ito. Punan ang speech balloon sa ibaba. First, ang pinakamahalagang kaalamang natutuhan ko ay so kailangan mong isulat dito ang iyong sagot. Pinahalagang kaalaman natutuhan mo sa aralin. Anong aralin? Mga tungkulin ng isang nagdadalaga o nagbibinata. So ano ang pinakamahalagang natutunan mo? Ang natutuhan ko ay isa sa buhay ko sa pamamagitan ng, so paano mo ito gagawin? Example, natutuhan mo na dapat pala hindi magmura o magsalita ng malalaswang salita kahit pa ay natural lang yan sa inyong lugar. So, paano mo yan gagawin? Kailangang everyday isulat ko kung ilang bad words ang nasabi ko at unti-unti kong sasabihin sa sarili ko na sorry Lord, my mouth is bad. Hanggang sa mawala na ang mga bad words na lalabas sa aking bibig. So, pwede mong gagawin yun. So, it's up to you. Next, pupunta naman tayo sa Aralin 3. Angkop na hakbang sa paglinang ng mga inaasahang kakayahan o kilos. Ating balikan. Ano ang mga tungkulin mo bilang nagdadalaga o nagbibinata? Bakit mahalaga ang pagganap mo sa mga tungkulin? Ano ang inaasahan sa iyo bilang isang nagdadalaga o nagbibinata? Kailangang sagutin mo yan ng buong puso. Ating tuklasin at suriin. Basahin mong mabuti ang kwento at surihin ang mensaheng napapaloob dito. So, ang pamagat ng kwento ay mahusay na trabaho. May isang lalaking nangangailangan ng karpintero upang gumawa ng kanyang nasisirang bakuran. Isang matipunong binata ang pumunta sa kanya. Nais kong gawin mo ang bakod na ito. Ngunit ayokong gumastos ng malaki. Ikaw na ang bahala. May mga kahoy na luma dito. Baka maaari mo pang magamit upang makabawas sa gagastusin ko. Huwag mo nang pagandahin, ang mahalaga lamang sa akin ay maitayo mo ang bakod. Babayaran kita ng 200 pesos. Kapag natapos mo ito, babalik ako bukas para bayaran ka, wika ng lalaki. Kinabukasan, dumating siya upang inspeksyonin ang kanyang ipinagawa. Laking gulat niya nang makita na napakaganda ng pagkakagawa sa kanyang bakuran. Nag-alala siya baka maningil ng mahal ang binatang karpintero. Dahil dito, tinawag niya ito. Bakit pinaganda mo pa? Pwede namang kahit hindi gaanong maganda, tutal bakod lamang naman ito. Magkano ba ang kailangan kong idagdag? Tanong ng lalaki. Wala po kayong dapat alalahanin. Kung ano lang po ang ating napag-usapan, yun lamang po ang iyong ibayad.
Ang mahalaga po ay nagawa ko ng maayos ang ipinagagawa ninyo. Kahit bakod lang ito at matatakpan ng mga halaman, kailangan pag-ayusin ko pa rin po ang aking gawain. Tugon ng binata. Ang galing naman ng binata, no? So that's an example of doing an extra mile. So we need to know how to do extra mile. Makalipas ang ilang taon, may nakuhang kontrata ang lalaking nagpapagawa ng bakod. Siya ang namamahala sa konstruksyon ng ilang gagawing pampublikong gusali. Maraming aplikante ang nakapila, subalit isang pamilyar na mukha ang nakita niya. Ang binatang gumawa ng kanyang bakod. Siya ang pinagkalooban niya ng kontrata dahil alam niyang responsable at mahusay itong magtrabaho. Ito ang naging daan ng kanyang pag-unlad. So ito ay halaw mula sa The Next 500 Stories ni Father Frank Michalik. So batay sa kwentong nabasa natin, ano ang inasahan mo? Or ano ang inaasahan mula sa matipunong binata? Ano yung in-expect natin mula sa matipunong binata? Yung gumawa ng napakagandang bakod. Sagutin niyo yan ng buong puso. Paano niya ginampanan ang kanyang tungkulin na isang karpintero? Basta na lang ba ginawa niya ang bakod kung ano ang instruction na hindi napagandahin, or ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapaganda ang gawain niya? Kayong bahala. 3. Batay sa kwento, bakit mahalaga na gawin o gampanan mo ang mga tungkulin? So, you answer that on your own. Next, gaano man kalaki ang hamon sa iyo, kailangan mong harapin ang mga ito. Kailangang handa ka at taglay mo ang mga kaalaman na makatutulong sa iyo upang maging matatag ka sa iyong pagharap sa hamon ng pagdadalaga o pagbibinata. Kailangang maging maingat at di padalos-dalos sa mga gagawing pagpapasya at kailangang maging bukas sa pagtanggap ng tulong o payo mula sa mga taong nagmamalasakit at nagpapamalas ng mabuting pamumuhay. Dapat makinig sa payo ng mga nakakatanda dahil sila yung nakaka-experience ng mga bagay-bagay na nangyayari sa iyong buhay ngayon. So hindi i-ignore ang mga advices ng nakakatanda dahil nakakatulong yan sa iyo. Pwede yang maging gabay sa pagharap ng hamon sa iyong buhay. So hindi padalos-dalos kapag yung damdamin mo ang iyong pakinggan, sana naman iisipin mo na nilagay ng Diyos ang ating isip sa itaas. Yung damdamin nasa ibaba. So, kailangan mong isipin, huwag kang padalos-dalos mag-desisyon. Next, ang kwento ay nagpapahayag na walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinitipo ng Diyos na kapiling niya. Mula sa isang awit, uunawa sa atin ng mga linyang ito ang kahalagahan ng pagtugon sa ating mga tungkulin bilang mga nilalang ng Diyos. So, yung binata, kapag wala ang taong nagpagawa sa kanya ng bakod, do you think na magiging maunlad ang kanyang buhay? Hindi niya pinagandahan. Do you think maging maganda or maging maunlad ang buhay ng binata? Hindi. Kinakailangan ng binata ang owner ng bakod para sa kanyang tagumpay. So, dito walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Kailangan natin ang isa't isa, kaya magtulungan tayong lahat.
Ang pagiging mapanagutan ay nagpapakita ng tunay na pagkatao ng tao. Ito ay dahil likas ito sa tao. So, if you are responsible enough in doing the things that needs to be done, yun ay nakakatulong sa iyo bilang isang tao. Ang taong tumatalikod dito ay maaaring maalintulad sa isang taong naglalakad ng walang ulo. Kaya habang maaga, simulan mo ng tumugon sa iyong mga pananagutan, lalo na sa pagtugon sa pinakamahalagang tungkulin ng tao, ang pagkamit ng kaganapang pansarili. Hanapin ang kabanalan upang makalam, magmahal at maglingkod sa Diyos ng malaya. Iisipin mo na lahat ng ginagawa mo nakatingin ang Diyos sa iyo, para may gabay ka na lahat ng mga ginagawa mo ay karapat-dapat. Ngayon, isa-isip naman natin at sagutin ang mga tanong. Ano ang mahalagang layunin, inaasang kakayahan at kilos or developmental task ng nagdadalaga o nagbibinata? Makinig para malaman kung ano. Una, nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay. Pangalawa, nagsisilbing paganyak o motibasyon ang mga ito sa binatilyo o dalagita upang gawin niya ang mga inaasahan sa kanya ng lipunan. Pangatlo, malilinang ang kakayahang iakma ang kanyang sarili sa mga bagong sitwasyon, kaya't maiiwasan ang stress o nakahihiyang reaksyon dahil makapaghahanda siyang harapin ang mga ito. Halimbawa, ang batang nagmamasid sa paraan ng pakikitungo ng binatilyo o dalagita sa katapat na kasarian ay madaling maiakma ang sarili pagdating niya sa yugtong ito. I intend not to write the answers there para naman marunong kayong tumingin sa module. So, ang sagot ay nasa module lamang. Next, number 2. Paano tunay na maipakikita ang pagiging mapanagutan sa iyong pakikipagkapwa? Pwede ninyong sasabihin sa pamamagitan ng pagtingin sa kapwa na lagpas sa simpleng paggalang, kundi pag-unawa at pagbibigay halaga na hindi nabubuhay ang tao para lamang sa kanyang sarili. Kailangan niya ang kanyang kapwa upang tunay na makita ang ganda at halaga ng buhay. Number 3. Paano masasanay ang sarili na magkaroon ng positibong pag-iisip? Pwede ninyong sabihin, hayaang mangibabaw ang kalakasan. B. Huwag matakot na harapin ang mga bagong hamon. C. Palaging maging positibo sa pag-iisip. D. Isipin ang kakayahan para sa sarili, hindi para sa opinyon ng ibang tao. Number 4. Bakit mahalaga ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos o developmental task sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata? Pwedeng sabihin, ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos o developmental task sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili, paghahanda sa susunod na yugto ng buhay, paghahanda sa paghahanap buhay at paghahanda sa pag-aasawa o pagpapapamilya, at pagiging mabuting tao. Next,
pupunta naman tayo sa next activity, isagawa. Nakalista sa kahon ang iyong mga tungkulin. Punan ang angkop na sagot bawat column. Isulat sa sagutang papel. So, isulat kung saan ninyo i-send yan. Ask your guro. So, we have halimbawa here. Mga tungkulin mo bilang nagdadalaga o nagbibinata. So, sa sarili, tiyak na tungkulin. Paggawa ng schedule para sa araw-araw. Halimbawa, oras sa pagising, almusal, paglalaro, pag-aaral at iba pa. Next, pamamaraan ng maayos na pagtupad ng tungkulin. Halimbawa, ano yung paraan mo para matupad ang tungkuling ito na paggawa ng schedule? Paghahanda at pag-aayos ng mga kinakailangang gamit sa gabi pa lamang, gaya ng damit, mga gamit sa paralan at iba pa. So, bilang anak, bilang kapatid, so kailangan ninyo nang yang sagutin ng maayos. So, we have tungkulin ng sa aking pamayanan, kalikasan, at bilang mananampalataya. You answer that with all your heart. Dadako naman tayo sa pangkalahatang pagsubok. Panuto. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap o talata at sagutin ang mga tanong. Isulat sa sagutang papel ang titik ng wastong sagot. Una, ang mga sumusunod ay mahalagang layunin ng inaasahang kakayahan at kilos sa bawat yugto at pagtanda ng tao maliban sa nagsisilbing gabay kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay, nakatutulong upang malinang ang kakayahang iakma ang sarili sa mga bagong sitwasyon, nagtuturo sa isang nagdadalaga o nagbibinata ng mga nararapat na gawin na iakma sa kanilang edad, nagsisilbing paganyak o motibasyon upang gawin ng isang nagdadalago ang nagbibinata ang inaasahan sa kanya ng lipunan. Sinabi ko kanina na ang mahalagang layunin ay tatlo. Una, nagsisilbing gabay ang mga ito kung ano ang inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay. Pangalawa, nagsisilbing paganyak o motibasyon ang mga ito upang gawin niya ang inaasahan sa kanya ng lipunan. At pangatlo, malilinang ang kakayahang iakma ang kanyang sarili sa mga bagong sitwasyon. So, saan dyan ang hindi ko sinabi? Number 2, ano ang mangyayari sa isang taong hindi makayanang tanggapin ang sariling kahinaan? Magagalak, malipay siya, malulungkot, sad, masisiyahan, nalipay, matutuwa, nalipay. So, saan? Number 3, kapag ikaw ay nakakita ng isang matandang tumawid sa pedestrian lane na mahinang lumakad, ano ang iyong gagawin? Magmamano at bigyan ng pagkain? Pagtatawanan ang mahinang paglakad? Sigawang, "Hoy, matanda! Sa bukid ka maglakad." Or letter D, aalalayan at itawid ng maayos sa kabilang daan. Alin ang sagot? Number 4, bakit mahalaga ang pagtamo sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan sa mga kasing edad? That's number 4. Next, number 5. Ang tungkulin ng tao ay dapat magsimula sa magulang, paaralan, pamilya, sarili. Ikaw ang bahala. Number 5. Ano ang magagawa mo upang mapabuti ang iyong kakayahan? Madaling pagkatuto, gumawa ng kabutihan, magdasal araw-araw, madalas sa pagsasanay. That's number 6. Let's proceed to number 7. Ang kinakailangan upang mapaunlad ang sariling pagkatao ay ang kakayahan, kapamilya,
pag-aaral, magulang at paaralan. At paano malinang ang inaasahang kakayahan at kilos? Ibahagi, ipagmalaki, ipakita sa pamilya, paunlarin at ibahagi. That's number 8. Number 9. Paano mo mapapaunlad ang sarili batay sa iyong taglay na kakayahan? A. Sanayin lamang ito kung may kompetisyon na taglay na kayang gawin. B. Maging gustong mapuri sa lahat ng tagumpay. C. Magiging mahina sa taglay na kakayahan. Or letter D. Paghusayin ang taglay na kakayahan. And number 10. Masasabi lamang na ganap ang pagkikipag-ugnayan kung handang ipaalam ang lahat sa kapwa. Ang pangungusap ay... Well, you decide. Where's the answer? Students, kailangan niyang sagutin ng buong puso at may pag-unawa.